ngayong umaga, hindi kompleto ang patungkol sa prodigal son kung wala po yung kwento sa bandang huli. Kaya number 4 po ang ating pong pag-usapan. Part number 4, the reckless son and the relentless father, or part number 4. Tayo po muna tayong lahat at tayo po na po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming narito, nagpapasuri ng aming puso at isipan upang sa gayoy malaya kaming ma-worship kayo, malaya naming masabi na salamat po, malaya naming masabi na salamat sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong pagliligtas ng aming kaluluwa, salamat sa mga biyayang kaloob mo, salamat po sa mga proteksyon na ipinagkaloob mo sa mga nakalipas na araw. At napakarami pang bagay na maaari naming ipagpasalamat na inyong ginawa sa bawat buhay po namin. Salamat din, Panginoon, sa malayang sandali na kami ay makapag-worship sa inyo. Salamat sa aming bansa na hindi pinipigil, hindi pinapersecute ang nagsasama-samang mga anak mo para kayo ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin muli ang malayang pagkilos nyo sa puso namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang kami ay kausapin, upang kami ay lumago spiritually, tumatag ang aming pananampalataya dahil ang pananampalataya namin ay nakasalalay sa paikinig at paikinig ng inyo pong salita. Kung ano man po ang bumabagabag pa sa puso namin, nagpapahirap sa aming damdamin, sa aming isipin, mga bigatin, dulot ng mga problema, kami po, Panginoon, ay bigyan nyo ngayon ng kapahingahan. Kami po ay inyong yakapin. Kami po ay inyong i-comfort. Kami, Panginoon, ay bigyan nyo ng sigla. Kami, Panginoon, bigyan nyo po ng kagalakan. Kung ito pa ay sinira ng kaaway, sinira ng kasalanan, ngayong umaga, i-restore nyo, Panginoon, ng aming kagalakan na kayo'y aming mapaglingkuran. Sa aming tatalakayin, Panginoon, minsan pa, kayo po ang siyang manguna, gumabay, mag-interpret ng mga talata na aming pong tatalakayin, aming babasahin, aming pagbubulay-bulayin, aming pag-aaralin, at aming ipapangaral. Salamat po, gamitin niyo po ang inyong lingkod, minsan pa bilang masaganang mouthpiece ng inyong salita. Salamat po, ito'y panalangin po namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaupo na po tayo. Automatic po yon pagkatapos mag-pray. Upo po tayo. Last time, pinag-usapan natin, the relentless father, ito yung tatay na walang kapaguran. He never stops loving. He never stops forgiving. He never stops restoring. He never stops celebrating. And he never stops pursuing. Ito po ay tinalakay natin nung nakaraang linggo. Ngayon naman po, as I said kanina, hindi kompleto ang kwentong ito kung wala ito. Number 4, the resentful brother. Ito po yung panganay na anak nung ama o nung tatay. The resentful brother. When we say resentful, may hinanakit. Mapagkimkim ng sama ng loob. Naiinggit, may puot. Ayan, nasa puso at isipan niya ang mga bagay na ito. Yung bang anak na mayroong hinanakit, yung bang anak na mayroong kimkim na sama ng loob sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, yung bang anak na mayroong inggit sa kanyang kapatid, yung bang anak na mayroong puot sa kanyang kapatid. Ito po ang uri o klase nitong older brother. Yan po yung ating tatalakayin ngayong umaga. As we continue, under ng resentful brother, the setting of resentment. Ayan. Kumbaga, titignan natin yung mga aktwalang nangyari kung bakit natawag na siya ay resentful brother, may hinanakit, may sama ng loob, naiinggit, may puot. Alam nyo, yung pakiramdam na ganito, hindi maganda yan na meron tayo.
bilang mga Kristiyano o bilang mga anak o bilang mga kapatid ng ating anak ng ating mga magulang. Ano po? The setting of resentment. The setting. Okay, under ng the setting of resentment, the field. The field. Sabi dito, Luke chapter 15, verse number 25, now his elder son was in the field. Ano po? Yung panganay na anak, abay nasa bukid. Ano ang ginagawa sa bukid? Of course, nagtatrabaho, pagod, busy. It's either nagsusuga ng mga tupa o kaya nagtatanim. Basta sabi ng Bible, yung elder son ay nasa bukid. May ginagawa, abala, nag-aasikaso ng bukid. Busy, pagod, pawis, humahawak ng lupa, humahawak ng binhi, nag-aararo, o kaya nagpapataba, o kaya nag-i-spray ng insecticide, o kaya naman ay hinuhuli yung mga daga doon sa kanilang palayan, isa-isa. Talagang busy itong older son doon sa bukid, or elder son doon sa bukid. Yun po yung setting, mga kapatid. Ipinakita ng Biblia na itong elder son ay busy doon po sa bukid. It's either pumipitas ng banana, ng saging, o kaya naman ay nagtatanggal ng suwi ba tawag doon? At inililipat. Sabi ng Bible, now his elder son was in the field. And then, number 2, setting of resentment, the peace. The field, and then the peace. Balikan natin ang Luke 15:25. And as he came and drew nigh to the house, galing sa bukid, at lumapit-lapit doon sa kanilang bahay, meron siyang narinig, he heard music and dancing. Siya pagod sa field, pero noong lumapit-lapit siya sa bahay nila, meron siyang narinig na bumshalak-shalak. Meron siyang narinig na salamin. Pumukaw ng kanyang atensyon, kaya lumapit siya sa bahay. Sabi nga noon, mayroong music, mayroong dancing. Samantalang ako dito, nagpapakabagod sa bukid. Pero doon sa bahay, hindi mga pagod yung tao doon. Yung mga tao doon sa bahay, ano ginagawa? Nagpepiesta. Masaya sila doon, kainan, nagsasayawan. Umarkila ng video okay, 10. Samantalang ako dito, tagaktak ang pawis, pagod, busy sa pag-aasikaso sa bukid. He heard music and dancing. Nakita niyo na po yung setting kung bakit nagkaroon ito ng sama ng loob, nagkaroon ito ng tinatawag nating hinalakit, nagkaroon ng sama ng loob, nagkaroon ng inggit, nagkaroon ng puot. Madalas ganyan eh. Yung ikaw hugas ng plato, tapos yung kapatid mo nagsiselfon lang. Di ba? Ganon? Ikaw yung bili ng ulam sa palengke, ikaw yung trabaho ng trabaho. Pagdating mo sa bahay, lahat ng nasa bahay, mga nakatungangan lahat, nanonood ng Netflix. Ikaw pa maglalaba, ikaw pa maghugas ng plato, ikaw pa mamalengke, ikaw lahat. Pero lahat ng kasama mo sa bahay, nanonood ng Netflix. 10 kayong sumusulsul doon sa Netflix. Di ba, isang account lang yan, pwede ng, hanggang ilan ba yan? Hanggang 5. Kanya-kanyang TV sa kwarto. Nakasubscribe lahat. Di ba?
He heard music and dancing. Samantalang ang kanyang mga kamay, putik na putik. Samantalang ang kanyang pawis ay talaga namang tagaktak. Siya'y bilad sa araw. Samantalang doon sa bahay nila, mayroon pong piyesta. Ano? Pero yung mga kapatid, ito pong resentment, hindi lang po ito yung ngayon lang nangyari. Ang resentment, mga kapatid, matagal na siyang meron ito. Ang tawag, natitrigger lang. Sabihin nyo nga, natitrigger lang. Sa totoo lang, balot na siya ng ganito, ng hinanakit. Nasa loob na yan. Kantiin mo lang, sasabog na yan. Ano? Yan po yung resentment. Kaya may mga tao talagang ganito, wag na wag mong sasanggiin sa mga bagay na ayaw niya. Yung bang kuhang-kuha mo yung inis niya. Kuhang-kuha mo yung galit niya. Bago yan magalit, noon pa yan, nakaimbak na sa puso't isipan yan, yung tinatawag nating resentment. Sabihin nyo nga po, resentment. Nagkikimkim. Pag sinabing nagkikimkim, ano po ibig sabihin nito? Nag-aako. Dala-dala ang sama ng loob. No? E di ganon. Pagod ako, pagdating ko ng bahay, abay, nagpa-party-party sila. Ano? Mayroong baka, pinatabangguya, nilitsyon, kinaldareta, amoy syrup. Laging may kaldareta pag may pesta sa kanila. May minudo. Ano? May baked bangus. May juice na si Kyle ang wala si Kyle, ay si Lance, wala. Grabing to. Samantalang sa bukid, ang daladala ko tubig. Galing pa sa sa balon. Pero pagdating ko sa bahay, ganoon. Ni wala nga akong dalang minandal doon sa bukid. Nung ako'y pumunta sa bukid, abay, hindi ako nakapagkape. Pumunta kagad ako sa tubig, ay sa bukid. Abay, pag uwi ko, ganon ang aking madadatnan. Ngayon, yun po yung setting. Nakuha niyo po yung setting? And then, the spirit of resentment. Okay, sabi ko nga sa inyo, nakakalong na, nakaakbay na espiritong yan, nandyan na yan. The spirit of resentment. No, hindi lang yan yung ngayon lang nangyari, ngayon lang nainis, ngayon lang nagtampo, ngayon lang napuot, hindi po. Nakaimbak na yan sa kanyang pagkatao, nandyan, nakakanlong na sa kanya yung ganyang klase ng espiritu, yung espiritu ng resentment. Ngayon, edi siyempre, curious siya. Verse 26. And he called one of the servants and asked what this thing meant. Sabi nga doon, boy, alika, servant nila. Ano ba ibig sabihin? Ba't may mga nagsasayawan doon? Bakit ba may nagkakantahan doon sa bahay natin? Ano ba ibig sabihin nun? No? Verse 27. Verse 27, and he said unto him, thy brother is come. Boss, yung pong kapatid niyo po'y umuwi, and thy father hath killed the fatted calf, at yung tatay niyo po, yung pong pinatabangguya, abay kinatay po, because he hath received him safe and sound. Kaya po nagse-celebrate, kasi yung pong magaling yung kapatid, at magaling yung tatay. Ano lang yun, dagdag na lang yun. Dumating, umuwi raw ng safe and sound, ng maayos, ang iyong kapatid, kaya ang ginawa ng tatay nyo, ipinaghanda, special na handaan ang kanyang ginawa, dahil dumating yung kapatid ninyo. No? And then, edi siguro nakikinig na ganun, okay. Verse 28, eto na. Ano sabi ng verse 28? And he was angry. Nabi sa inyo konting pitik lang dyan patungkol sa kanyang kapatid Lalargo na yan Nung marinig niya yung mga salitang yon, he was angry. Galit siya.
biglang namula, biglang yung matay pumula, and will not go in. Ayaw pumasok. No? Okay. Nung matrigger sa narinig, nagalit agad. Listen carefully. Sino sa inyo dito, meron kayong sama o inggit tampo sa isang tao? Di ba? Konting patungkol lang sa kanya, narinig mo, nag-aapoy ka. Kasi nandiyan na. Parang ang Brother Lester, nandiyan na yung ilaw talaga, nandiyan na yung switch, pag kinalabit mo, sisindi na. Nagalit agad. Ayaw nang pumasok sa bahay. Ang taong may sama ng loob o resentment, konting kalabit lang, sumasabog agad. Sabihin nyo nga po, sumasabog agad. Kasi nandiyan na at puno na. Sabi nga dito, busy but bitter. Yung nagpupunta talaga sa bukid, sabi ng tatay, magbukid ka, pero yung bitterness nasa loob na. Sabi ng tatay, pakisuga mo nga yung kalabaw natin, busy. Pero yung loob, mga kapatid, punong-puno pala ng bitterness. Busy. May ginagawa. Bumabangon din naman ng maaga. Hindi rin talaga nalilate. Busy. Pero kargado ang puso ng bitterness. Are you with me? Kargado ang puso ng sama ng loob. Kargado ang puso ng hinanakit. Gumagawa. Pero kapag nasindihan, sumasabog agad. No? He was angry and would not go in. Ganon din po mga kapatid, yung punong-puno ng inggit. Pag nakita niya nag-post yung kinaiinggitan niya, biglang nababago ang mood. Tama po ba? Ganon din kapag masama ang loob mo sa iyong kapwa, pag nakita mong ganon, gumiginhawa, umuunlad, biglang sumasama ang iyong timpla at nawawalan ka ng ganang kumain, pati matulog. Tuloy ang my day mo, kulang sa tulog. Alam niyo mga kapatid, listen carefully. Tanggalin niyo po kung sino man sa atin dito, meron tayong resentment sa puso, tanggalin niyo po yan mga kapatid. Bakit po? Dahil kung sino man ang kinasasamaan natin ng loob, nasa kanya ang remote control ng pagkatao natin. Gusto niyo po ba nire-remote control kayo ng tao na yon? Na nababago bigla yung mood mo kapag nakita mo na nag-post sa Facebook, may sinabi. Ang saya-saya mong kumakain, nagsipe-fellowship kayo, nakita mo lang, may narinig ka, patungkol na naman sa'yo, patungkol sa kanya, nababago mood mo, nagdadabog ka, naiinis ka, nagagalit ka. Kung ayaw mo na ang remote control ay siya, tanggalin mo yung sama ng loob mo sa kanya. Are you with me? Busy but bitter. Alam niyo kapatid, yung busy ka, yung pagod ka, nakakapagod na talaga yan kasi pagod ka nga eh. Pero yung may bitterness ka pa, dagdag pa yan, ang hirap ng dinadala mo araw-araw. Pagod ang katawan, pagod ang emosyon, pagod ang puso. Talo ka doon. Maganda at pagod na lang yung katawan mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, maganda, pagod na lang yung katawang lupa mo. Wag na yung saloobin mo. Are you with me? Kung minsan pagod na yung katawang lupa mo, hindi ka pa makatulog dahil sa buwisit, sa inis, sa taong yun. Di po ba? Nagwawalis kang ganon. Nung pala, isang way lang na ganon. Bang wala ka sa, wala ka sa wisyo, malayo isip mo sa ginagawa mo dahil naiinis ka. Maganda po, yung pagod na lang po yung ating katawan. Itigil na po yung paglalagay ng mga sama ng loob. Ang problema, may sama na nga ng loob, dinadagdagan pa. Kaya tuloy, pag sinindihan,
apoy ang bumubuga, hindi pin light. Busy but better. Dapat, amen? Busy but better. Amen? Ganun dapat. Hindi yung bitter. Nga anak, isulat mo, tapos i-post mo para maganda-ganda naman, positive naman tayo. Good vibes ang tawag dyan. I-edit nyo, busy but better. Pagod pero I'm okay. Mabuti ako. Hindi ako kargado ng mga sama ng loob, ng mga inggit. No? Ang sarap kumain, ang sarap matulog, ang sarap maligo, habang naliligo, kumakanta. At habang nagwawalis, di ba? Kinikilig-kilig pa, amen? Dahil you are better, amen? You are better person. Busy but bitter. Yung bang, ang ganda-ganda ng umaga yung mag-asawa, kasama mo mga anak mo, papasok kayo sa school, biglang nasalubong nyo sa daan. At ginanong, hindi ka tinignan. Tuloy sabi mo, hindi na naman ako tinignan, Nasira ang araw. Dapat busy but better. Alam nyo, araw-araw maraming nagde-demand sa atin. Demand ng trabaho, demand ng anak, dadalhin sa school, demand ng simbahan, cleaners ka dito, demand ng choir, demand ng ministry, demand ng trabaho mo, demand luluwas ka. Maraming nagde-demand sa'yo, gusto mo talagang accomplish lahat ng demand na yun kasi kapag hindi ka pumunta nun, ididemanda ka nun. Napaka-busy natin, are you with me? Yung demand ng hugasin ng plato, yung demand ng walisin ng mga nahulog, mga dahon na yan, maraming nagde-demand sa atin. Gawin mo ako, gawin mo ako, gawin mo ako, gawin mo ako. Pagod ang tao ngayon araw-araw. Ang daming schedule. Kuminsan ang trabaho ng iba, 17. No? 17 account. Busy but better. Sabihin mo katabi mo, busy but better. Malaya na ako sa mga resentful. Malaya na ako sa mga sama ng loob. Malaya na ako sa mga inggit. Pagka ganyang lumalaya na tayo sa mga ganyan, ang tawag doon, maturity. Sabihin niyo po, maturity. Pag lumalaya na tayo sa mga ganyan. Alam niyo yung palapatol, may problema yan sa maturity. Di ba mga bata ganyan? Pag kinalabit mo, kalabitin mo nga rin yan, kakalabitin din. Pag ganibok, ganibok. Ganun may ilog, galong ilog. Mga bata yun Talagang ganun, talagang gantihan yan. Pero yung hindi na marunong gumante, maturity ang tawag doon. Yung kaya niyang papayapain ang kanyang sarili. Amen? Sa tulong ng Diyos. Kaya niyang magkaroon ng peace of mind galing sa Diyos. And that is maturity. No? Busy, but better. Magkukwento na naman sa'yo, ganito, ganyan. Okay lang yan. Hindi na ako maapektuhan yan. Ang tawag na lang dito, kwentuhan. Pero hindi na yung pumapasok sa puso ko. Hindi na yung pumapasok at nagiging bitterness. Ang tawag na lang dito, fellowship. Amen? Yung bang wala na siyang puwang para pumasok pa dito para sumama uli loob mo. Ang natawag na lang dito, kwentuhan. Amen? Another thing, ang taong may sama ng loob o resentment, masaya ang fellowship pero ayaw sumali. Di ba? Ayaw pumasok? Mayroong music and dancing? Pumasok ba? Ayaw niya. Yan po yung may resentment. Masarap ang kainan pero ayaw kumain. Sabi, busog po ako. Busog. Nagkakasiyahan ang marami pero siya malungkot.
Siya ang naglilimit sa kanyang sarili. Sino naglilimit? Yung resentment. Payag ka ba na nililimitahan yung kasiyahan mo? Payag ka ba na dapat kumakain ka, hindi ka kumakain because of resentment? Yan naglilimit. Masaya ka sana. Pero because of your resentment, nalilimit. Nagkakaroon ng limitation. Kaya hindi talaga mabuti eh. Are you with me? Ang nakalagay dito, hearing but not joining. Kitang-kita naman niya. Masaya doon sa loob ng bahay nila. May piyesta, masarap ang mga kainan, nagsasayawan, ang ganda ng mga music. Minsan may nagpapatugtog na kapitbahay na worldly music. Isa pa, sabi ni Janelle, madadala na ako niyan. Hearing but not joining. Alam niya na masaya. Alam niya na masaya sa fellowship. Alam niya masaya dito. Alam niya na talaga namang nagbibiruan, nagkakasiyahan, nagpe-fellowship, nagkakainan sa loob ng bahay. Pero naririnig niya yon, pero ayaw pumasok. Ayaw mag-join. Bakit? Because of resentment. Huwag malimitahan. Are you with me? Ilang kasiyahan na ang nalimitahan ka because of your resentment. Ilang magagandang mga fellowship, mga program, sa mga activity ng church na limit because of your resentment. Di ba talo ka? Yung iba masaya naglingkod sa Diyos. Because of your sama ng loob, because of iyong galit, because of your kinikimkim na mga kung anong kinikimkim yan. Yan ang naglilimit sa'yo na dili sana napangiti ka kahit 5 oras man lang. Are you with me? Paano yan kung nag-fellowship yan ng 5 oras na masaya na naglilingkod sa Diyos because of your resentment? 5 hours of enjoyment, hindi mo na-enjoy. Di ba saya doon sa bahay? Kaya dapat yung resentment tanggalin sa pagkatao. Sayang. Hindi mo na natin kayang ibalik ang nakalipas. Pero pwede nating baguhin itong hinaharap. Are you with me? O yung 5 doon sa taas, parang 6 kayo dyan. Nakaputi isa. 5 lang ba talaga? Kala ko, ang nagpapasaya sa inyo, yung nakaputing isa eh. Ay, hindi, 5 lang talaga sila doon. Tingin mo, yung 5 doon, masaya silang lahat habang nagkukwentuhan. Hindi sila nagkukwentuhan, nakikinig po yung mga yan. Maraming mga pagkakataon na magaganda na nasasayang at hindi natin nagagawa because of resentment. Huwag tayong paalipin dyan kasi malupit na amo yan. Are you with me? Lilimitahan ka niyan sa maraming bagay. Yung sama ng loob. No, ayaw mag-join. Ayaw pumasok. Ayaw makisali. Ayaw umupo. Ayaw sumandok ng ulam. Ayaw sumandok ng kanin. Ayaw. Hindi pumasok. Sayang, pinatabang guya pa naman yun. Restaurant, baka lechon pa yun, Tapos pag inanon mo yung balat, talaga sarap sana nun, Tapos yung pinakahitang ganon, yun nga, kinaldareta nga yun, kinaldareta yun eh. Alam ko, kinaldareta talaga yun eh. Kaya pagpunta natin sa langit, ano bang luto ba talaga ginawa sa pinatabang kaldareta ba talaga, na amoy syrup. Hearing but not joining. Huwag mong ilimit, kapatid, ang iyong sarili sa mga celebration
na ibinibigay ng Diyos sa mga anak niya. Let's celebrate. Amen? Kung celebration yan. Tignan nyo. Halimbawa, may handaan sa loob ng bahay. Yung isa masama ang loob, nasa kwarto lang ay lumabas. Kwentuhan na dito, biruan na, kainan na, nahipan na yung candle, in-slice na yung cake. Ano sa loob nagmumukmuk? Sinulugi? Siya. Mocha pa naman yung cake, favorite niya. Naubos ng bisita. Paglabas niya, wala na. Sinulugi? Yung nagmumukmuk. Sabihin sa katabi, huwag kang nagbumukmok. Baka bukbuking ka. Diba yung binubukbok, yung naka-stay lang Hearing but not joining. Dapat tayo ay malaya sa ganyan. Palayain natin yung sarili natin sa ganyan. Lalo yung mga inggit-inggit na yan, malilimit talaga. Halimbawa, anak nyo, binilihan ng magulang ng cellphone, tapos yung kapatid naman, inggit na inggit. Hindi umuwi ng 3 araw sa bahay. Lalo na sa kaibigan. Tapos nung pauwi, dinaanan ng riding and tandem, isinakay. O di ba, napahamak pa. Letter C, the self-righteous comparison. Sabi dito, eto na. And he answered, said to his father, Lo, these many years do I serve thee. Ayan, eto na. Sabi niya, tatay, sinagot niya yung tatay niya, maraming taon, ako'y naglingkod lang sa inyo. Yun ang sabi niya. Ito mga kapatid ang problema, yung tinatawag nating performance-based faith. Andiyan ba anak? Performance-based faith. Ano po ito? Yung bang ipinapakita mo na mahusay ka, magaling ka, pero ang problema, wala ka pa ng relasyon sa pinagmamagalingan mo. Wala ka pa lang intimacy sa pinaghuhusayan mo o yung pinaglilingkuran mo. Dapat mga kapatid, hindi performance-based. Dapat relationship-based faith. Amen? Irireklamo mo yan kapag performance-based ka. Alam mo, ganito ginawa ko. Alam mo, ganito ako. Alam mo, talagang nung nandito ako, talagang ganito, ganyan, ganyan. Pero alam nyo, yung relationship-based faith, Panginoon, yung bang inuuna yung Diyos. Ginagawa ko po ito po'y para sa inyo. You see? Abay, for many years, sabi niya gano'n, naglingkod lang ako. Talagang mahusay, magaling, parang talagang yung loyalty nandoon. Yung faithfulness nandoon sa elder brother na ito, nasa kanya talaga. Mahusay. Hindi kinuhay mana, hindi umalis. Nag-stay, nagtrabaho sa bukid, mahusay, magaling. Pero wala palang quiet time sa kanyang ama na nasa langit. Wala palang personal Bible reading. Are you with me? Ang galing mag-lead. Pero wala palang intimacy with God. Ang galing mag-preach. Pero wala pala, malayo pala yung relasyon niya sa Diyos. Knowledge! Ang galing kumanta, pero may intimacy. Amen? Ganun sana. Amen? Pag nakikinig ng preaching, tinutuos kung magkano ang gasto sa isang linggo. Hindi pala talaga nakikinig ng preaching. Wala palang intimacy sa Diyos. Wala palang bulong na, Lord,
Alam nyo, ito ginagawa ko sa biyaya ng Panginoon. Pag nagigising po ako ng madaling araw at medyo naalumpungatan ako, pero gising na po yung diwa ko, alam nyo kung anong sinasabi ko? Lord, I love you. Amen? Di ba intimacy yan? Yung sabihan kayo ng asawa niya na binulungan kayo, I love you. Yung asawa niyong lalaki, I love you. Kasi 15 na. Sa 30 na susunod. Yung mga simpleng ganun, di ba? Yung bago umalis love you. Every time na magigising ako ng madaling araw, lagi kong binabanggit, pabulong, Panginoon, salamat po. Lord, wisdom po, Panginoon, magpipreach po ako bukas. Yung mga simpleng ganun. Yung pagkausap, Lord, I love you po. Di ba? Di ba, dinidemand ng Panginoon yan? Mahalin niyo ako ng buong puso, isipan, at kaluluwa at katawan. Sabihin mga sa katabi mo, ibulong mo naman yun sa Panginoon. Sabihin mong mahal mo siya. Are you with me? Hindi niya pala kinatatagpo ang Panginoon sa araw-araw sa mataimtim na panalangin. Yung bang pagising sa umaga, obligation, trabaho, punta ng bukid. Pagising sa umaga, pag-uwi ng hapon, tulog. Hindi man lang siguro ito nakikipagbanding sa tatay niya, hindi man siguro nakikipagkilitian sa tatay niya. Walang banding, walang intimacy. Kukuha lang ng baon, parang bangko ang mga magulang. Pag nakuha na, nakapag-withdraw na, alis! Tingnan yung mga anak nyo, mukha ba silang mga bangko batingin sa inyo? ATM machine batingin sa inyo ng mga anak nyo? Mga anak, huwag nyo po tignan na ATM machine ng mga anak nyo. Ano? Dahil kapag ATM machine, ang tingin nyo sa mga anak nyo, mababankrupt yan. Are you na Dapat mga kapatid, may intimacy. Yung bang binigyan kayo ng halimbawa ng 300 o anak, baon mo ngayong araw. Salamat po. Tapos sahali kayo ng konti. No? O pwede na umalis. Dahil lalugod ang magulang nyo, o anak, 3,000, baon mo lang ngayong araw. Ubusin mo ka magtitira. Malambing kayo di ba kung sino malambing nyo anak, yun ang malapit din ang puso nyo sa kanila, di po ba? Ang intimacy mga kapatid, ang kahulugan sa Tagalog nito, malambing. Are you with me? Malapit, malambing sa Panginoon. Magaling. Mahusay. Talagang pag tumindig, talagang lalaking lalaki. Pero yung intimacy pala doon sa pinaglilingkuran niya, wala. Tignan niyo po ito. Walang respeto, tignan niyo to. Walang respeto. Basahin natin. Verse 30. But as soon as this thy son, ano sabi? Yung anak mo. Di ba yun ang nakalagay? Thy son was come. Bili mo tatay mo yun. Nung kinausap mo, kitang-kita mo yung walang intimacy. Kitang-kita mo yung sama ng loob. Kitang-kita mo na hindi sila close talaga. Are you with me? Abay, nung matrigger, kinuwento lang na, kasi dumating yung kapatid mo Pinaghanda ka agad ng tatay mo nung marinig nung ganon. Abay, ang sabi na yung anak mo nung dumating. Abay, hindi man lang sinabing yung kapatid ko. Yung anak mo. Kung medyo idadramatize pa natin ito, alam mo, yung anak mo! Nung dumating! Di ba nanunumbat? Inubos yung ari-arian sa mga harlot at ipinagpatay mo pa ng pinatabang guya. Di ba nanumbat na? Walang galang. Walang galang. Ano pa yung comparison niya mga kapatid? Basahin muna natin ito mga kapatid. He sees his brother's sin, but not his own pride. Yan ang problema. Turo-turo tayo ng mali. Pero ma-pride ka na pala. Yabang mo na pala.
ang tigas mo na pala. Kikita yung mali ng iba. Pero yung pride niya, hindi niya kayang ibaba. At di niya makita yung pride niya. Kasi ang pride, nambubulag yan. Sabihin niyo, nambubulag. Hindi mo makikita yan, bulag ka eh. The older brother come from working hard in the field symbolizes outward faithfulness but inward distance from the father. From the father. Ngayon po, ano po ang solusyon for resentment? The solution for resentment. Nakita natin na yung setting pagod, tapos biglang narinig, and then yung espiritu niya nakita natin na busy but bitter, hearing but not joining, and then nakita natin yung self-righteous comparison. Siya ay magaling siya, mahusay siya, naging faithful siya, pero itong kapatid niya, nilustay lang yung salapi, ipinaghanda pa. Alam niyo mga kapatid, ganun eh. Kuminsan, hindi natin maunawaan ang grace. Sabihin niyo nga po, grace. Ang ibig sabihin ng grace, unmerited favor. Hindi mo pinagtrabahuhan. Hindi mo tinrabaho, pero ibinigay sa'yo. Ganun po ang katayuan ng Amay eh. Ganun po yung grace. Hindi deserve ng prodigal son na ipagpiesta siya. Pero ipinagpiesta niya. Kung minsan magtataka ka mga kapatid, kung sino pa yung pasaway ng membro ng church, halimbawa ganun lang ha, kung sino pa hindi nagtatapat, pinagpapala, ang tawag doon, grace, kuminsan. Amen? At wag kang mainggit doon, ganun magtrato ang Diyos kuminsan. Lalo na yun na nung balik. The solution for resentment, number 1, tinagalog ko na, huwag kalimutan kung ano mayroon ka. Kaya kung magtatanim ka ng sama noong loob ng inggit, mga kapatid, huwag mo munang kalimutan. Magising ka muna sa katotohanan. Ano ba ang mayroon ka? Kung minsan yung kinaiinggitan mo na bagay, hindi mo naman kailangan yun. Ang ibinibigay ng Diyos yung kailangan mo. My God shall supply all our needs. Ano meron? Itong elder son. Ito sabi ng tatay, verse 31. And he said unto him, Son, thou art ever with me. Anak, kuya, lagi mo akong kasama noon pa. And all that I have, half lang ba o all? 1/3 lang ba o all? All that I have is thine. Anak, lagi tayong magkasama. Matagal na tayong magkasama. Ano ba meron ka? Anak, ito meron ka. Lahat ng sa akin, sa'yo. Even my toothbrush, sa'yo. Ano ibig sabihin mga kapatid? Anak, nandyan ang kutsyon. Pwede kang magtatalon dyan. Amen? Atin yan. Anak, nandyan yung electric pan. Pwede mong itutok sa'yo yung 3 kung naiinitan ka. Atin yan. Kung may mga kaibigan ka, pwede mong pupuntahin dito magkape ng 84-in-1. Sige. Masaya ang fellowship. Kasali ka. Hindi ka. Ang tawag doon? Inaalis. Kung ano meron ako, sa'yo yun. Kaya lang, ikaw ang naglimit sa sarili mo. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay available sa ating lahat. Tayo lang kuminsan na naglilimit. Amen? Nakukuha ko minsan yung mga bagay-bagay sa buhay nito by trusting the Lord. No, wag ilimit. Ang sarili. Kasi sinasabi dito ng Bible, all that I have is thine. Lahat anak. Pati yung mga pinatabang guya, sa'yo din yan.
Kung nag-request ka lang na patayin yan, papatayin ko yan para sa'yo. Kaya lang, hindi ka nagre-request eh. Ano? Hindi ka nagre-request. Yung sala natin, atin yan. Pwede kang umupo dyan. Yung kwartong may aircon, pwede ka dyan. Yung CR na may 5 bidet, sa atin yan. Enjoy mo. Kaya lang ang problema mo, anak, hindi mo in-enjoy kung ano meron tayo. Amen? Ang church na ito, mga kapatid, may fellowship. Enjoy mo yung fellowship. Ang church na ito, may prayer meeting. Enjoy mo yung prayer meeting. Ang church na ito, mga kapatid, may left wing, may right wing. Enjoy mo yung left, enjoy mo yung right. Wag during preaching. Dito lang muna tayo lahat. Meron tayong labas dyan, pwede niyong enjoy yan after preaching. Meron tayong maluwang yung lote natin, pwede kayong magtatumbling dyan. Pwedeng magtumbling. Enjoy. Sabi niya ganon, kung ano meron ako, iyon din ay sa'yo. Enjoy. Huwag natin makakalimutan, mga kapatid, na meron tayong mga bagay-bagay na wala naman din yung kinaiinggitan natin. Yung kinasasamaan natin ng loob. Kaya patas lang. No, wag na. Para magsama pa ng loob at mainggit sa mga taong kinaiinggitan natin. Kung ano meron sa akin, ay sa'yo rin. Pag lumakad ka lang na may katapatan sa Panginoon, of course, nagbe-bless ang Panginoon. No? Number 2, yan ang solusyon. Huwag kakalimutan kung ano mayroon ka. Enjoy mo. At yun namang Diyos natin nasa langit, hindi naman siya madamot para magkaloob ng mga biyaya sa atin. It's either kagalingan, spiritual blessing, mas mahalaga sa lahat, and then material blessing. Huwag kakalimutan kung ano mayroon ka. Yun bang yun, nakaranas ng gutom yung kapatid ko. Ako hindi naman. Maayos ang aking tahanan. Yung kapatid ko nga sa babuyan na lang natulog. Di po ba? Mas maayos pa yung kalalagayan ko. Naglakbay, tapos pag uwi, wala nang sandals. Di ba nilagyan ng sandals? Umuwi na lang nakatapak, samantalang ako nakasandalyas hanggang ngayon. Kaya yung mga resentment, mga sama ng loob at inggit, pag tinignan mo lamang, mga kapatid, yung biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos, sasabihin mo, napaka-blessed ko or blessed sa buhay na ito. Amen? Yun nga lang, gumising ka, buhay ka, malakas ka, nakakalakad ka, nakakapagsuot ka ng damit, nakakapasyal ka paminsan-minsan, 7 days a week sa SM, paminsan-minsan. Abay, tapos kaiinggitan mo pa yung umuwi na nakatapak. Kaiinggitan mo pa yung umuwi na gutom. Kaiinggitan mo pa yung naging katulong ng mga baboy doon sa Park Country. Para mawala itong resentment na ito, tignan mo kung ano meron ka. Sabihin sa katabi, tignan mo kung ano meron ka. Di ba ang dami? Meron kang magandang asawa, gwapong asawa, mga anak, mga may gifted, tapos meron kang bahay, meron kang lote, di ba? Plano mong bumili ng 40 luxury car, nagandahan ka sa payong. Ayaw mo pa ba yun? Sabi nga ganun tampon-tampo yung anak, hindi na ibili ng sapatos. Tampon-tampo sa magulang, hindi na ibili ng sapatos. May dumaan, puto lang paa. Di ba? Ikaw wala lang sapatos yun, walang paglalagyan ng sapatos. Para matanggal yung mga resentment na yung mga sama ng loob, tignan mo kung ano meron ka. Di ba pinagpapala ka rin ng Diyos? Mahal ka rin ng Diyos? Nakakarinig tayo pare-parehas ng salita niya? Pare-parehas tayo nakaka-receive ng grace ng Diyos, ng mercy ng Diyos, ng forgiveness ng Diyos? Di ba lahat tayo nakaka-receive dito? Amen?
Huwag kalimutan kung ano mayroon ka. Sa totoo lang, kuminsan, when you compare, kuminsan sabihin mo, salamat na lang Panginoon, mas better pa nga ang sitwasyon ko eh. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon. Huwag kalimutan kung ano mayroon ka. Imagine, yung sama na niya ng loob kasi may sama siya ng loob. Di ba? Mas ganda yung sitwasyon niya. Pangalawa, huwag kainggitan kung ano ang mayroon sa iba. Okay. It was meant that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Dapat, di ba kuya, sabi ng tatay, di ba dapat masaya tayo? Yung anak mo namatay, pero ngayon buhay. Yung anak mo nawala, pero ngayon nasumpungan natin. Di ba dapat tayong pamilya masaya? Iyon ang maganda. Di ba church, dapat tayong lahat masaya? Lagi nating naririnig sa pastor nyo, ang tagumpay mo, tagumpay nating lahat. Ang suliranin mo ay suliranin natin lahat. Sabi dito, you can be near the Father's house, but far from the Father's heart. Andong ka nga araw-araw, pero napakalayo pala ng puso mo sa Diyos. Marahil minsan nandito tayo, nasa Father's house, pero malayo pala tayo sa puso ng Diyos. Conclusion. Number 1. Summarize natin. If you're the reckless son, come home. Umuwi ka na. Hindi ka tatantanan dyan sa labas. Guguluhin ang buhay mo. Mangangako ng satisfaction ng mundo, pero ang ibibigay sa'yo, failure. Come home. Umuwi ka na. Kung ikaw ay alubughang anak, kung ikaw ay pasaway na anak, come home. Why? The Father's arms are open. Welcome ka. Huwag kang mahiya. May mga hindi na bumabalik sa church kasi nahihiya na. No! The Father's arms are open. Number 2, if you're the resentful brother, lay down your pride. Hindi masaya ang ma-pride. Are you with me? Mahirap mag-rejoice o makisaya ang ma-pride. Lay down your pride. Rejoice in God's mercy. Kung maawa ang Diyos kay Byron, binigyan ng 52 luxury car dahil sa awa ng Diyos. Rejoice in God's mercy. Hindi niya deserve yun. Pero naawa sa kanya ang Diyos. Pero mga kapatid, hindi naman yun ang pangunahin talaga ng Kristiyano, material things eh. Ang pangunahin na gustong ibigay ng Diyos sa anak niya, maturity. Dahil mas ka-enjoy ang buhay kapag matured, kapag walang resentment, walang envy, walang bitterness. Anuhin mo ang 52 cars kung ini-sprayan naman yung pinto mo ng... Masaya ba yon? Hindi makalabas si Byron, laging may security guard na mag-isa. Mamimili ka lang damit, ang dami pang mga mga nakabarong ng puti. Ang dami mong papakainin. Pag nag-McDo ka, dami nung guard mo, 5. Magasta. Pero kung ikaw'y pupunta lang ng SM, mag-isa ka lang, di ba? Yung 5 gagastusin mo, pwede mo nang kainin mag-isa. If you're the resentment brother, lay down your pride. Rejoice in God's mercy. Because resentment and pride will limit you sa mga bagay na masasaya.
Lalo na kung nandoon yung kinasasamaan natin ng loob. And then, for all of us, remember, our failure are great, but God's love is greater. Sa mga bisitang narito ngayon, yun bang, dami ko nang nagawang kasalanan. Ang dami ko ng pagkukulang, ang dami ko ng mali. Naiinis na nga ako sa sarili ko. Ayoko nang gawin yung mali na yon, pero dahil ang lakas ng tukso, natutukso ako, nagagawa ko ang mali. Para bagang hiyang-hiya na ako sa Diyos. Tatanggapin pa ba ako ng Diyos? Meron ko minsan umatin dito, yung bang para daw siyang umiinit ang katawan niya, para bagang napakababanal daw ng mga tao dito. Di ka sure? Remember, our failure are great. Pag binilang mo, hindi kasya dito. Sa kalendaryo, hindi kasya sa loto. But God's love is greater. Kayang i-cover ng Diyos yung mga pagkukulang natin. Kayang i-restore. Lalo na yung mga kasalanan na yan na nagdudulot sa atin o kasalanan na nagdudulot sa atin sa impyerno. Binayaran ni Kristo yan dahil sa malaking pag-ibig niya sa atin para tayo magkaroon ng tagapagligtas at para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nakalagay dito, sabi nga ni Lolo, ayoko na doon sa relihiyon na pinanggalingan ko. Ang gusto ko ng relihiyon o church ay yung Jesus can save. Amen? Hindi relihiyon si Kristo. Siya yung tagapagligtas. Church, alin tayo dito? Reckless? Resentful brother? Pero alam nyo, parehas silang ipinursu ng Ama. Parehas silang mahal ng Ama. Alam nyo, patas ang Ama nung sinabi niyang akin ay sa'yo din. Patas sila ng privilege. Patas ang tingin ng Ama. Pero kaya mukhang hindi patas si tatay because of resentment. Pakiulit nga po, resentment. Nagiging hindi patas ang isang tao because of resentment. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa mensahe. Salamat sa huling yugto ng mga usaping ito patungkol sa prodigal son and then the elder brother. Ngayon, Panginoon, kung meron man sa amin at kami magiging honest sa aming puso't isipan, meron kami talaga, Panginoon, bit-bit na sama ng loob, nalilimit ang aming fellowship sa iba. Meron kaming inggit. Kapatid, hindi mo aaminin yan kung may pride. Kaya lay down your pride first. Assess. Evaluate. Realize. Ilang masasaya na ng moment ang hindi mo napuntahan because of resentment. Di ba lugi ka? Gustong-gusto mo na because of resentment, nililimit ka. Ini-stuck ka lang. Sayang. Ilang paglilingkod na sana na masaya ang nangyari sa buhay natin. Pero because of resentment, nalimit tayo. Ang ganda ng bonding, ang ganda ng kwentuhan, ang ganda ng kantahan, ang ganda ng fellowship. Pero dahil sa mga sama ng loob mo, sa mga inggit, nalimit ang iyong sarili. Kapatid, this time, huwag ka na pumayag. Talo ka. Lapitan mo ngayon ng Panginoon, our gracious Father, mapagmahal na Diyos, para tayo ma-restore at tanggalin niya yan. Diyos lang makakatanggal niyan. Patanggal mo sa Diyos. Lord, i-unload. Tulungan niyo po akong unload. Tanggalin niyo po ito. May inggit po ako sa aking kapatid, sa kamag-anak, dito sa church, may inggit po ako, may resentment po ako. Lord, forgive me. Kasalanan po ito. Busy but bitter. Pangit, di ba? Dapat busy but better. Hearing but not joining. Hearing but joining. Ama naming Diyos, wala naman pong lihim sa inyo eh.
sa mga pagkatao namin, sa mga iniisip namin, sa puso namin. Wala po. Lahat po ito'y hayag sa inyo kung anong sitwasyon ng mga puso namin. Kung may masusumpungan ka, at siguradong may masusumpong ka, Panginoon, na resentment sa amin, yung mga kimkim ng mga sama ng loob, help us, Lord, na tanggalin na ito. Mamaya lalapitan ko na yung mga hindi ko nalalapitan. Mamaya babatiin ko na pagpapakita, Panginoon, na talagang nagpatanggal na ako at hinayaan ko, willingly, natanggalin niyo ito. Nang sa gayon, ma-restore yung mga bagay na hindi ko nagawa at manumbalik ang sigla ng paglilingkuran. Salamat po. I-bless mo po ang bawat panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.